Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal ko mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, ang ating paksa na pag-usapan sa mga oras na ito ay patungkol po sa tatlong klase ng Hajj at pamamaraan ng pagsasagawa ng mga klase na ito ng Hajj. Ang Hajj po ay tatlong klase. Una-una po ay ang Ifrad. Ang Ifrad na kung saan ay magsasagawa ang tao ng Hajj na ito ay Hajj lamang. Ito ay magsisimula sa pang-8 araw ng Dhul-Hijjah. Yung Tarwiyah hanggang matapos ang Hajj na ito ay sa Ayam at Tashriq, yung sa pinakahuling araw na pang-13 araw ng Dhul-Hijjah na pagbabato. Ganon din na ang Ifrad ay walang tinatawag na udhiyah, walang tinatawag na pagkakatay, hindi obligado na magkatay. Pangalawang klase ay ang tinatawag na Qiran. Ang Qiran ay halos parehas ng gawain ng Ifrad. Ngunit ang Qiran na pangalawang klase ay intensyon ng tao ay dalawa. Intensyon niya na ito ay Umrah at ito ay Hajj. Ngunit ang kanyang gawain ay magsisimula din sa pang-8 araw ng Dhul-Hijjah, ito ang araw ng Tarwiyah, at magtatapos ito sa araw ng tinatawag na pang-13 na ito ang pagbabato, kung hindi umalis ng maaga. Ang Qiran, ang pagkakaiba ng Ifrad at saka ng Qiran ay ang intensyon. Ang Ifrad ay Hajj lamang, ang Qiran ay Umrah at saka Hajj. Pero ang gawain ay parehas ang kanilang gawain. At ang isa sa kaibahan ay ang Qiran ay obligado na magkatay ng kambing. Ang pangatlong klase ng Hajj ay ang Tamattu. Ang Tamattu ay naiiba dahil ito ay mayroong dalawang gawain. Una-una ay magsasagawa ang tao ng isang umrah na mustaqil, natatangi na umrah. Pagkatapos niyang mag-umrah sa tinatawag na buwan ng Hajj, siya ay pwede nang magpalit ng damit. At pagkatapos na siya ay magpalit ng damit, ay maghihintay siya hanggang sa pang-8 araw ng tinatawag na Dhul-Hijjah, na kung saan ito ang Yawm Tarwiyah. At pagkatapos dito rin magsisimula ang intensyon niya na siya ay magsasagawa ng Hajj. So meron siyang Umrah na para sa Hajj, nakaseparate ito na Umrah. Pagkatapos sa pang-8 araw ng Dhul-Hijjah, ay siya ay magsasagawa ng Hajj. Siya ay mag-intensyon ng Hajj na ganun din nagagawin niya yung mga ginawa o gagawin ng nag-Hajj na Ifrad at saka yung tinatawag na Qiran. At ang Tamattu din ay meron silang tinatawag na pagkakatay. Obligado rin sa kanila na magkatay. So dito po ay unti-unti ipapaliwanag natin ano yung pamamaraan ng tinatawag na Hajj. Dito, pag-usapan naman natin yung mga adab at saka yung sunanul ihram. Ibig sabihin kapag tayo ay magsisimula, tayo ay papasok sa tinatawag na ihram. So una-una rito ay bago tayo lumagpas sa miqat, ay meron pong mga miqat, meron mga lugar na kung saan ay dapat na doon tayo magmiqat. Ibig sabihin ay doon tayo magniniya, mag-intensyon na papasok tayo sa ating nusuk, sa ating gagawin na Hajj. Sa ating gagawin na Hajj o kaya ay sa Tamattu ay sa gagawin niya na Umrah. So pagpunta natin dito pagdating natin dito ay kinakailangan na tayo ay maglinis. Yan po ay kabilang sa mga sunnah, an-nadhafa. Maglinis tayo, magputol ng mga kuko, yung tinatawag ng mga pribadong parte ng katawan natin, sa mga buhok at yung kompletong paglilinis. Yan po ay kabilang sa sunnah. At maligo tayo, kabilang yan sa sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kapag tayo ay magsusuot ng damit na pang-ihram. Kung sa eroplano tayo dadaan, ay dapat ay doon pa lang tayo sa lugar natin, ay tayo ay nakapaglinis na. At para po sa kaalaman ng lahat, ang karamihan na galing sa ibang bansa ang kanilang Hajj, ay ito po ay karamihan na Tamattu. Ibig sabihin, magsasagawa sila ng Umrah, pagkatapos magsasagawa ng Hajj sa pang-8 araw ng Dhul-Hijjah. Pero kadalasan naman sa mga tao na nakatira sa bansang Saudi Arabia o kaya ay nagtatrabaho dito ng mga Muslim ay ifrat ang kanilang ginagawa
na kung saan ito ay hajj lamang, walang umrah. Okay, kabilang sa mga sunnah kapag tayo ay bago tayo magniya o papasok sa nusuk, ibig sabihin pag pumasok tayo doon, may mga ipinagbabawal na yung mga bagay na mga bawal kapag naka-ihram. So, una-una rito ay tayo ay maglinis, maligo, magputol ng mga kailangan na putulin, kuko, buhok na dapat putulin. Pagkatapos ay sa mga lalaki magsuot ng ihram, pang taas, pang baba. At sa babae kahit ano ang isuot niya, basta ang kanyang suot ay hindi nakaka-fit na, hindi nakaka-attract sa mga tao. At pagkatapos ay tayo ay papasok sa nusuk. Okay. Ang ifrad ay kanyang sabihin na labbayka, Allahumma labbayka hajja. Allahumma labbayka hajja. Okay? Allahumma labbayka hajjan. At ang qiran naman, Allahumma labbayka umrah wa hajjan. Allahumma labbayka umrah wa hajjan. Okay, yan yung tinatawag na qiran. Sa mutamati' naman, tamattu' ay Allahumma labbayka umrah. Pwede yun. At pag sa oras na ng pangwalong araw ng tinatawag ng Dhul-Hijjah ay Allahumma labbayka hajja. At pwede ring ipunin niya yung tamattu. Allahumma labbayka umrah mutamatti'an biha ilal hajj. Yan ang tinatawag na babanggitin ng tao kapag siya ay papasok na sa nusuk. Papasok na sa kanyang nusuk. Ibig sabihin, intention siya na papasok na sa kanyang tinatawag na gagawin na pagsamba. Parang takbiratul ihram. Parang takbiratul ihram. Pag tayo nagtakbir sa sala, Allahu Akbar, ibig sabihin ay bawal na yung mga pinagbabawal. Dito na yung pumasok na tayo sa sala. Doon naman sa pagtalbiya natin, yung tinatawag na babagitin natin Allahumma labbayka hajjan o kaya Allahumma labbayka umrah wa hajjan o kaya ay Allahumma labbayka umrah mutamatti'an biha ila al-hajj. Sa mga tamattu ay yan ay tinatawag na hindi na pwede yung mga ipinagbabawal. Pagkatapos ay kabilang sa sunna ay babanggitin natin yung talbiya. Ano yung talbiya? Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika lak, labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Yan po ay babanggitin natin simula nung tayo ay makapag-intensyon hanggang sa tayo ay dumating sa tinatawag na Makkah. Yan ay babanggitin natin. Yan ay babanggitin natin. Okay. Kabilang po yan sa babanggitin natin yung mga ipinagbabawal, which is pwede niyong panoorin yung topic natin na yan po ay naka-download sa Facebook at saka sa YouTube, yung mga dapat at hindi dapat na iwasan kapag tayo ay nakasuot ng ihram. Kabilang dyan yung mga ipinagbabawal sa mga kalalakihan at sa kababaihan, yung tinatawag na pagtatanggal ng buhok kapag tayo ay nakapasok na sa ihram, yung tinatawag na pagpuputol ng kuko, kamay o saka sa paa, yung paggamit ng pabango, ito man ay sa katawan o ito man ay sa damit, katulad ng pangangaso, katulad din ng pakipagtalik sa asawa o yung mga maging dahilan ng pagtalik ng mag-asawa, yung maging wali, yung lalaki-babae na ikasal, yan ay ipinagbabawal sa lalaki-babae. Sa lalaki naman, ipinagbabawal sa kanya ay lahat ng mga damit na kung saan ito ay damit na nakadesenyo na kasuotan na may ano siya, tinahi siya na nakadesenyo para sa damit ng tao, katulad ng t-shirt, polo, tulad ng top, katulad at saka yung pants, panloob, yung tinatawag na pati yung mga bagay na dinidikit sa ulo, halimbawa yung takiya, yung tutob o kaya shimag at iba pa, na ito ay tinahi siya para sa tinatawag na katawan. Katulad din ng medyas at saka yung gloves, ipinagbawal po yan sa mga lalaki. Sa babae ay wala pong problema. Ang babae naman, pinagbabawal sa babae ay yung tinatawag na niqab. Yung niqab. Ibig sabihin yung niqab ay yung nakikita lang yung mata. Maliban na kapag babae ay magsasagawa ng hajj na may mga tao na hindi niya mahram, ay pwede siya gumamit ng tela na manipis para itakip niya sa kanyang muka. Pero kapag puro babae o kaya mga mahram niya kasama niya, ay dapat niya tanggalin ang kanyang niqab o pati yung mga nakatakip sa kanyang muka. Okay. Dito, yan yung tinatawag ng mga sunna kapag tayo ay mag-ihram. Ito man tayo man ay magsasagawa ng hajj at saka ng umrah, yan po ay mga sunna. Maligo, maglinis at saka yung mga pinagbabawal, parehas po dyan. Okay. Ang isang tao na kapag siya tamattu ay magsasagawa siya ng umrah. Pagkatapos ng pagsuot ng ihram, pagdating sa Makkah, siya ay magsasagawa ng tinatawag na umrah. At ang pagsasagawa ng umrah, una-una
ay magtatawaf ng tinatawag na 7 beses. Pagtapat sa tinatawag na Hajarul Aswad, una-una na sunna dyan ay hahalikan. Kung hindi kaya, hawakan. Kung hindi kaya ay mag-sign na lang. At ang sign niya ay yung green na ilaw. Diyan magsisimula ang bilang. At isang bilang ng isang ikot. Pangalawang ikot, pangatlo hanggang pang-7. Yan ang tinatawag na pagtatawaf. So inshallah mamaya papaliwanag natin kung yung mga sunna sa tawaf, which is banggitin muna natin yung tinatawag na mga klase ng tawaf. Ang mga tawaf naman ay 4 na klase. Una ay tawaf al-qudum. Tawaf al-qudum ay kapag ang isang tao ay hindi siya unang dating niya sa Makkah ay sunna na siya ay magtawaf al-qudum kung hindi siya mag-umrah. Yan ay sa Qiran at saka doon sa tinatawag na ifrad. Ang umrah naman kasi ay magsasagawa siya ng tawaf. So hindi na kailangan ng tawaf al-qudum. So ito ay sunna ayon sa ating mga ulama. Tawaf al-umrah ay yung magsasagawa ng tawaf ang isang tao kapag siya ay nag-umrah. Tawaf al-ifada o kaya ay tawaf al-hajj. Ang tawaf al-ifada o tawaf al-hajj ay kapag ito ay pagkatapos nating magbato sa malaking bato at makapaggupit tayo, ay bababa tayo sa Makkah at tayo ay magtatawaf ng tawaf al-hajj. At ito ay pwede nang isagawa pagkatapos ng tinatawag pwedeng isagawa natin pagkatapos tayo magpagupit, magpahinga muna tayo mga ilang araw, ay pwede rin na ito ay saka nating isagawa yung tawaf al-ifada at saka tawaf o kaya ay tawaf al-hajj. Pero ito po ay napaka-importante dahil ang hajj, ang kanyang haligi ay ang tinatawag na una tawaf at saka sa'i, yung ihram, yung intensyon, hindi yung damit yung intensyon mo sa yung hajj. Pangalawa ay yung tinatawag na tawaf at saka sa'i. Pangatlo ay yung Arafah. Yan po ang tatlo na kung saan ay haligi ng tinatawag na ng hajj. Napakahalaga po yan. Okay. At pang-apat na tawaf o pangatlo ay tawaf al-wida. Ito naman ay kapag magpapaalam ng isang tao. Kapag siya ay aalis, siya ay nakatira sa ibang bansa, at siya ay aalis, ay siya ay magtatawaf ng tawaful wida. Tawaful wida. Okay? So ito ay 7 ikot. Walang sa'i. Ito ay tawaf lamang. At saka yung tawaf an-nafl. Ibig sabihin, sunnah. Maaari po na tayo mag-sunnah. Kahit hindi po tayo nakasuot ng ihram, pwede po tayo magtawaf ng sunnah. 7 beses na tawaf at ito ay walang sa'i. Okay, so malinaw po yun. Ngayon, babanggitin natin yung mga sunna sa tawaf. Bago tayo pumasok to sa tinatawag ng mga kapag tayo ay magsasagawa na ng hajj. Dito ay parehas dito yung tinatawag na nagsagawa ng umrah at saka yung magsasagawa ng hajj. Okay, una-una ay istilamul hajar al-aswad at takbiluhu. Pwede sunna na halikan natin ang hajar al-aswad, blackstone kung kaya natin. Kung hindi natin kaya, ay hawakan natin. Kung hindi natin kaya, ay tayo ay mag-sign lamang. Okay? Kapag tayo nagtatawaf, kabilang sa mga sunna ritual, paramihin natin yung dua, panalangin. Paramihin natin dito pagbabasa ng Quran, panalangin, at mga dhikr, pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At iwasan natin na kung saan ay masayang yung oras natin dito sa ibang mga bagay na hindi kanais-nais kay Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa ng mga chismis, mga marites, at iba pa. Kabilang din sa mga kalakihan ay ang 3 ikot, sa unang 3 ikot ay sunna na siya ay tinatawag na tumakbo. Siya ay tumakbo. Nang hindi yung sobrang bilis, pero para kang nagde-jogging. Kung kaya ng isang tao. Pero kapag sobrang dami ng tao, ay hindi na maisabuhay ang sunna na ito. At kabilang sa sunna ay yung kanang balikat ng isang lalaki ay kanya itong, kasi ito naka-front video, so ito yung kanan. So yung kaliwa ay tatakpan, yung kanan ay bubuksan sa mga lalaki ito. Sa babae naman ay hindi. At pagkatapos ay sunna rin na hawakan kung kaya ang Ruknul Yamani. Ang Ruknul Yamani ay bago yung Hajarul Aswad, kasi 4 yan. Bago yung Hajarul Aswad, yun ang Ruknul Yamani. Ang sunna ay ito ay hawakan. Sa mga kalakihan, sunna na sila ay malapit sa Kaaba kapag sila ay nagsasagawa ng tawaf. At ganun din, pagkatapos ng tawaf ng 7 beses, ay sila ay tinatawag na, sila ay magsasala ng 2 rak'a na sunna
na ito ay sasagawa sa likod ng Maqam Ibrahim. Kahit na ito ay malayuan kung ito ay kinakailangan. Maraming tao. Sunna rin na uminom ng tubig na Zamzam. Yan ay sunna kapag tayo ay natapos ating tawaf. Okay. Banggitin din natin yung mga sunna sa sa'i. Kasi ito ay magkadugtong itong sa pagsasa'i. Una-una ay kapag tayo ay umakyat doon, pagkatapos magtawaf, mainam na isagawa agad ang sa'i. Isagawa at ang sunna ay tayo ay nasa wudu. Kung wala tayong wudu ay tanggap po ang ating sa'i. Pero sa tawaf ay kinakailangan po na meron tayong wudu. Tayo po ay malinis, tayo po ay nakapagsagawa ng wudu. Pero sa sa'i, kung sakali man na masira ang wudu ng isang tao ay hindi po obligado. Ito po ay sunna, mainam na makapagwudu ang tao. Pero kung siya ay magsa'i na nasira ang wudu niya, ay po sa ating mga ulama ay ito po ay pwede, walang problema sa bagay na ito. Sunna na pagdating doon sa tinatawag na Safa, dahil doon mauna yung sa Safa, ay humarap sa tinatawag na Qibla at pagkatapos ay siya ay magtakbir. Bismillah, Allahu Akbar, at siya ay manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sa'i ay dapat malaman natin na ang unang bilang mula sa Safa papunta ng Marwa ay isang bilang. Baka po magaya po kayo sa mga tao na kung saan isang ikot nila ang Safa. Safa, umikot sila Marwa, hanggang papunta ng Safa, isang ikot yun. So yan po ay mali. Yan po ay mali na maraming nangyari na ganyan. So napagod po talaga sila kasi malayo yan. So ang tamang bilang po niyan ay Safa, papunta ng Marwa ay isang bilang. Tapos Marwa, papunta ng Safa ay pangalawa. Tapos Safa, papunta ng Marwa ay pangatlo. Pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito. Pang-pito ay matatapos ka sa Marwa. Matatapos ka sa Marwa, pagkatapos ay ang tao, kapag siya ay nagsasagawa ng umrah, ay siya ay magpapagupit. Yan po ang kabilang sa mga sunna sa tawaf. Ngayon, babanggitin natin ito kasi ito pamamaraan ito Okay, ngayon, ang tao na magsasagawa ng umrah, tulad na banggit natin, dahil siya ay tamattu, ang kanyang hajj ay tamattu, ang unang gagawin niya ay siya ay magsasagawa ng umrah. Pagkatapos saka, maghihintay hanggang dumating ang pang-8 araw ng Dhul Hijjah siya, at pagkatapos ay siya ay magsasagawa ng hajj. So ang umrah, anong gagawin sa umrah? Magtatawaf. Pagkatapos ng tawaf, tulad na nabanggit natin kanina, ay magsasa'i. Pagkatapos ng sa'i, ay magpapagupit at magpapalit ng damit. Pagkatapos maghihintay. Okay? So malinaw po ang tinatawag na umrah. Ngayon, sa pang-8 araw ng Dhul Hijjah, ay ang ifrad, syempre galing yan kung halimbawa, galing tayo sa Riyadh, galing sa Dammam, o sa Medina, ay sa pang-8 araw, ay darating tayo sa tinatawag na Makkah. At maaring ang Sheikh ay sabi nila, magtawaf kayo ng tawaful qudum, at maaring naman na hindi. Maaring diretso sa Mina, na ito ang pang-8 araw na tinatawag na Yaumut Tarwiyah. Yaumut at Tarwiyah. Ang Qiran, ganun din, halos parehas, na sila ay diretso na pupunta sa Mina, na ito ang Yaumu at Tarwiyah. Yaumu at Tarwiyah. Okay. Ang Tarwiyah ay, syempre dito, ang sunna dito ay magsala ng salatul, syempre bago ito, magsasala dito ng duhur, asar, maghrib, isya, ng tinatawag na qasr. Ibig sabihin ay paiksihin ang sala pero hindi punin. Isasala sa takdang oras. Ang mga taga-Pilipinas naman o taga-ibang lugar, na sila ay dumating na nakapagsagawa ng umrah, sa pang-8 araw, sila ay maglilinis muli. Katulad ng sunna sa miqat, sa lugar na miqat. Sila ay maglilinis muli at pagkatapos ay dediretso sila. Ang miqat nila ay yung lugar na nila ngayon kung saan sila nandoon. Kasi kapag nanatili sila sa Makkah, ang miqat niya ay Makkah pag sa Hajj. Ganun din ang mga nakatira sa Makkah. Sa araw ng Hajj, ang kanyang miqat ay sa kanyang bahay kapag siya ay nakatira sa Makkah. Ngayon, maglilinis, pagkatapos magsusot ng ihram, mag-intensyon ng Hajj. Yan yung sa mga tamattu. Sa hotel, mag-intensyon, pupunta ng tinatawag ng Mina sa araw ng Tarwiyah. Okay. Sa pang-siyam na araw,
Pag siyam na araw, ito po araw ng Arafah. Araw ng Arafah. Ang gagawin lamang po sa pangwalong araw ay sa ifrad, yung hajj lamang, saka yung kiran, ay doon sila sa at saka yung tinatawag na tamattu, ay lahat sila ay sa Mina sa araw ng Tarwiyah. Sila ay magsasala ng Duhur, Asar, Maghrib, Isya na ito ay tinatawag na kasran. Paiksihin pero isasala sa tamang oras. Okay, pagka matutulog sila doon, ang mga magsasagawa ng Hajj. Kinabukasan, after ng Fajr ay mag-aayos para pumunta sa Arafah. Dahil ang Arafah ay Al-Hajj Arafah. Sinabi ni Propeta, ang pinakamahalaga sa Hajj ay ang Arafah. Kaya ito ay haligi ng Hajj, ang Arafah. Pupunta roon. Pagdating doon sa Arafah, ay sabi ito, ba'da zawali syams yusalli al-Hajj ad-Duhur, pagka dumating na doon, ba'da zawali syams, ibig sabihin bago yung tinatawag na bago duhur, duhur, ay magsasala dito ito sa araw ng Arafah, sa Arafah. Pagdating doon ay kinakailangan na maglinis ang isang tao, masuna maligo kung may mga lugar doon, kung hindi pa nakaligo doon, suna na mag-ayos. Pagkatapos ay magsasala ng Salatul Duhur, Salatul Asr. Salatul Duhur at saka Salatul Asr na ito ay pinaiksi at inipon. Pinaiksi at inipon. Bakit? Dahil oras dito ng dhikr, oras ito ng dua, oras ito ng panalangin, pag-alala kay Allah, pagbabasa ng Quran. At mula ito ay dapat isala sa oras ng duhur. Sa oras ng duhur, isasala yung 2 rak'ah na duhur, 2 rak'ah na asr. Pagkatapos ng sala, ay magsasagawa ng dhikr, dua, lahat ng mga pagsamba na pwedeng gawin ng isang tao. Pagkatapos hanggang sa paglubog ng araw. Hanggang sa paglubog ng araw. Pag lumubog na ang araw, ay aalis ang mga hujjaj. Ang lahat ng nag-hajj, kasama dyan ifrad, kiran, at saka yung tamattu, ay papunta sila ng Muzdalifah. At pagdating sa Muzdalifah, ay magsasala ng Salatul Maghrib, Salatul Isya, na ito ay jam'an wa kasran, ipunin at paiksihin. At pagkatapos ay magpapahinga ang tao. Magpapahinga ang tao. Bakit magpapahinga? Kasi kinabukasan ay Yawm an-Nahr. Ibig sabihin, yun ang araw ng pagbabato at pagkakatay. Yun ang Eid sa mga hindi nagsagawa ng Hajj. Yun ang Eid sa mga hindi nagsagawa ng Hajj. So pag-alis ng Arafah, sa paglubog ng araw, ay pupunta ng Muzdalifah. At pagdating sa Muzdalifah, magsasala ng Maghrib, ng Salatul Isya, ito ay ipunin at paiksihin, pagkatapos ay magpapahinga. Pwedeng mamulot ng bato na kinakailangan sa pagbabato. Kinabukasan, sa araw, pang-10 araw ng Dhul Hijjah. Ito ay araw ng Eid sa mga hindi nag-Hajj. Ay anong gagawin ng isang tao? Ay pagkatapos ng Fajr, siya ay magdidikr, siya ay magdudua. Pagkatapos ay pagka sumikat ng araw, ay siya ay aalis papunta ng tinatawag na Jamarat. Papunta ng Jamarat. At ang Jamarat ay 3 ito. Unang maanohin mo yung maliit, tapos yung tinatawag na gitna, tapos yung malaki. Okay? 3 yan. 3. Ngayon, ay sa pang-10 araw ng Dhul Hijjah, ay iisa lang ang babatuhin. Ito ang huling Jamarat, na ito ang Jamarat al-Kubra, yung malaking Jamara. So maaring ang mga tao ay dumaan sila sa Mina, sa tent nila, bago sila pumunta doon. Nakadepende yun sa arrangement ng inyong hamla, sa inyong mga doon, nag-i-instruct ng mga gagawin ng Hajj. Ngayon, pagdating sa sinabi natin, galing ka ng Muzdalifah, pupunta ka ng Jamarat, magbabato ka. Meron kang 7 bato dapat. Kahit sobra, walang problema. 7 ang kailangan sa oras na ito o sa panahon na ito. Pagdating sa Jamarat, ay isa-isang ibabato mo. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Yan ay sa Jamaratul Kubra, sa malaking Jamara. Yung una, pangalawa, pangatlo. Yung panghuli.
Tapos, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, 7 beses. Pag natapos na, ay aalis ang isang tao, pwede siyang magtawaf at o kaya ay pwede siyang magpagupit na at doon, kung siya ay kiran o siya tamatto, ay kakatay na yung kambing na kanyang ipapakatay. Okay. So dito ay syempre, kinakailangan na may gawin tayo doon bago tayo magpalit ng damit. Kinakailangan na tayo ay pagtapos ng jamarat ay tayo ay magpagupit, pwede na tayo magpalit. Okay? Yun ang tinatawag na tahallul al-awwal, unang tahallul. Okay. Dito pupunta tayo sa tinatawag na tent natin, magpapahinga tayo. Ngayon, pwede tayo magtawaf. Pagkatapos natin ng jamarat, ay pwedeng dumiretso tayo sa Kaaba at magtawaf tayo. Pwede yun. At saka tayo magpagupit. Pwede yun. Pwede rin na magpagupit, saka tayo magtawaf. Pwede rin na magpagupit, pagkatapos magpahinga, at saka magtawaf ng tawaful hajj. Okay? So, lahat yan ay pwede. Ngayon, kapag tayo nakapahinga doon, sa tinatawag na tent natin sa Mina, ay dito ay tatayo natin dito yung may mga programa ang lahat ng mga tent doon. May mga kanya-kanya silang programa. Ngayon, ang kabilang sa mga ano ay yung sa pang-11 araw. Merong 11, 12, 13. Dito ay obligado itong 2 araw na matulog sa tinatawag na Mina. Obligado na matulog doon. So sa pang-11 araw ay kapag bago o kaya pagkatapos ng duhur o bago yung magduhur, pupunta na roon at pagka tinatawag na oras ng duhur ay magbabato at ang pagbabato dito ay yung 3 jamara. Yung maliit, yung sa gitna at saka yung malaki. So itong 3 na ito ay babatuhin. 7 na bato na ibabato sa una, 7 na bato sa pangalawa at 7 na bato sa tinatawag na pangatlo. So, isa-isa ito. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Pagkatapos transfer sa kabila. Ganun din, pagkatapos transfer sa kabila. Pwede kang magdua, sunna magdua sa una at sa pangalawa. Una at pangalawa, sunna na magdua, umarap sa kibla at magdua. Okay. Sa pang-11, babalik ka ulit sa Mina, sa tent. Matutulog ka doon. Pagkatapos sa pang-12 araw, pang-12 araw, ikaw ay magbabat ulit. Okay? Magbabat ulit. Sa pang ano. At dito, ay pwede ka ng pwede tayong umuwi. Kung hindi tayo abutan ng Ito sa pang-12, pwede tayong umuwi kung gusto natin na maaga tayo. Nakadepende yun sa instruction ng hamla natin. Kung anong gaganapin ba na 13 o 12. So dito, pag nakabato tayo, ang mahalaga hindi tayo abutan ng paglubog ng araw. Kasi kapag inabutan tayo ng paglubog ng araw, nasa tent pa tayo, kailangan natin matulog doon. Sa pang-13 araw, magbabato tayo, uwi na tayo. Okay? Yan ang tinatawag na napaka-iksing paliwanag natin patungkol sa Hajj. Na ito ang Hajj na ifrad, qiran at saka yung tamattu. Inshallah, kung may katanungan kayo sa pagsasagaw ng Hajj, pwede po kayo mag-comment, pwede po kayo mag-message. Tulad na nabanggit natin na dapat ay alam natin ang pamamaraan ng Hajj dahil hindi natin alam kung kailan na yung may mga emergency na pwede mangyari sa atin, na maiwan tayo, mahuli tayo, o kaya yung sheikh na nagkasakit, o kaya yung sheikh ang naligaw, o kaya so ano ang gagawin mo ngayon kung hindi mo alam ang pagsasagaw ng Hajj? So yun ang pinaka-summarize niya. Kapag tayo ay tinatawag na magsasagawa ng ifrad, na Hajj ay Hajj lamang at wala itong pagkatay. Tayo ay pupunta sa pang-8 araw, tapos sa Arafah, Muzdalifah, pagkatapos ay tinatawag na Jamarat, pagkatapos magtatawaf tayo, tapos mananatili tayo sa Mina ng 2 o 3 araw. Sa Qiran naman, ganun din. Ang pagkakaiba lang ng ifrad ay may pagkatay ang Qiran at ang intention sa Qiran ay Umrah at saka Hajj. Pero ang gawain ay halos parehas. Na pang-8 araw sa Tarwiyah, tapos Mina sa umaga ng Arafah sa pang-Siyam, tapos Muzdalifah sa gabi, tapos Jamarat, tapos Tawaf, tapos manatili sa Mina ng 2 o 3 araw. Ang tamattu naman, yung mga taga-Pilipinas,
ay aalis sila ng Yawmut Tarwiyah sa kanilang hotel papunta ng ito lang nabanggit natin, papunta sa tent sa Yawmut Tarwiyah. Pagkatapos parehas lang ang ang gagawin na kung saan ay tinatawag na magniniya doon ng tao na labay ka hajjan kasi yun na yung hajj niya. Doon siya magsusot ng ihram sa hotel o kaya pwedeng dalhin niya yung kanyang damit at doon siya magdamit sa tinatawag na tent. Pwede, wala problema doon. Pagkatapos sa Arafah, sa pangsyam na araw, sa Musdalifah sa gabi, tapos sa Jamarat, sa pangsapong araw, magbabato, magtatawaf, magpapagupit, magpapakalbo sa lalaki, at pagkatapos ay mananatili sa tinatawag na tent sa Jamarat hanggang sa pang-12 o pang-13 araw, pwedeng ito'y ganapin na 3 araw, ikompleto na 13 araw. So yan ang tinatawag na maiksing paliwanag natin patungkol sa pagsasagawa ng Hajj. Nawa po ay makatulong ito sa inyo. At inshallah, tanggapin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng magsasagawa ng Hajj at padaliin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin at sa lahat ng mga nagnanais na siya ay makapunta sa Makkah at siya ay makabisita sa Madina ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nawa ay padaliin din sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ako po muli ay bumabati sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.